Doon tayong kausapin na kasama ko sa trabaho, si Jibong, na sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo magbiging country uli pagka pumapasok kayo ng every country. So, nasita na siya ng pulis kung ilang beses siyang hindi nakapag-biging country. Alright, welcome back mga dudes. So now ang content natin ngayon for today ay tungkol sa magbibigin country every border. Ibig sabihin, magbibigin ka uli pag galing ka ng Germany, kagaya nito ngayon, Germany tayo din. Nandito na tayo sa Netherlands border. So maghanap ng parkingan, ka-parking, magbibigin uli, no? Halimbawa galing tayo ng Germany. Then ngayon nasa Netherlands na tayo. Paparada, hanap ng paradaan, kagaya nito, papakita ko sa inyo. Ang video nito ay para sa mga hindi pa nakakalam. Kagaya nito ngayon, nasa paradaan na tayo. So paparada muna tayo at ipapakita ko sa inyo kung paano magbibigin uli. Alright? Ayan, dito tayo ngayon sa Alpha 57. Papunta tayo ng Germany. Papunta tayo ng Netherlands. Alright. So, galing tayong Germany. Okay, para na tayo. Ayan. Current time is alas 11:45. Ayan, may restaurant. Mayroon ding diyan, yung motel. Ayan. So, now, yun lang. At balik tayo sa main topic. Wala ka nang ibang gagalawin diyan. So, pag nakaparada kayo, siyempre naka-working pa rin siya kasi naka-under yung engine natin, no? So ang gagawin ay press OK. Hanapin yung begin country. Alright? Hanapin natin yung, ayan, entry driver 1. So okay lang. Alright. So D pa rin siya, pero nasa Netherlands na tayo, no? Ilipat mo siya kasi sa global GPS yan, sa global positioning system yan, hindi pa siya nagpapalit. Palit natin na Netherlands. Ayan. Netherlands na tayo. Begin country. Okay lang. Press OK. Ayan, stored na siya, di ba? Back mo siya. Alright. Ganun lang kasimple. You know? So, tapos rolling na naman tayo uli. Ganun lang mga ka-trackers. Alright? So, pagka every country yan, no? So take note sa mga hindi pa nakakalam itong video na to, para sa inyo to. Alright, so lilinawin ko, every border kailangan, abantinan muna tayo, magbibiging country ka uli. Kagaya ng sinabi sinasabi ni Jibong, siya mismo naka-experience na nasita na siya ng pulis kung ilang beses siyang hindi nakapag-biging country. Alright, so panoorin mo yung video nito na interview ko, nakasama ko sa Duhabix na si Jibong. Alright, so huwag kayong umalis at pakita ko sa inyo. Okay mga Lods, mayroon tayong kausapin na kasama ko sa trabaho, si Jibong, na sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo magbiging country uli pagka pumapasok kayo ng every country. So dito siya sa katabi ko ngayon. Tanungin natin kung ano yung experience talaga niya, kung yung ba yung totoo. Pre, di ba pagka every country nagbibigin tayo, halimbawa Netherlands din na magbibiging country naman uli, tapos pagka border na naman ng Germany, biging country naman. Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Ang tawag dito? Na-control. Police? Oo, saan? Niya sa sa taco machine na 6 times akong hindi nagbigin ng every border. Okay. So, mandatory talaga na every country magbibigin uli. Buti na lang. Saan ka nasita nun? Sa border ng Germany tsaka Netherlands. Dyan sa... Talaga? Kalimutan ko na kung anong... Basta sa border? Netherlands, Germany yun. Paano siya nasita? Paano ka nasita pagparada mo? Hindi, kasi yun ang tawag dito, joint, ang tawag dito? Yung parang, mayroon silang yung, ang tawag nito, yung... Operation ng bag, tsaka ng pulis. Bag, oo. Yung sa bag, ang ulis niya sa akin, yung sa telepass.
Tilipas. Bakit naman Tapos yung silipas? pulis, siya naman yung naghigop ng tao ko. Ini-scan. Siya ang ng Doon nakita na hindi. 6 times akong six hindi time. nagbigin. Okay. Parang ano yata, basta 100 plus yung ang kada isang violation mo ron. 100 euro? More than that. 120 yata. 120 ang every Yung hindi ka hindi ka nagbibiging country? Na-chimpuhan ka magano. Alright. Buti na lang nakuha sa pakiusap. Pakiusap. So, okay. Natuwa lang siya sa akin kasi maayos ba tayo makipag- Ikaw sa Pilipino no? Siguro tumatawa ka pa Tsaka nun. merong border na walang parkingan so hindi ka makapagbigin doon. Allowed naman 100 kilometers pa. Basta sa safety. Basta first parking, pumarking ka na ron. Basta sa safety parking. Oo. Within 1 hour or 100 kilometers, kailangan makapagbigin ka kung walang parking sa border. Okay. Ganun siya. So, yun lang. Okay na. Mandatory talaga yun. Mandatory talaga yun mga loads. O, tignan mo. Mismo siya mismo nakaka-experience na na-control ng pulis. So, dapat talaga naka-biging country kayo lagi pagka every border. Kasi malaki ang multa. Alright, welcome back. A few hours ago from Germany, Netherlands, nag-biging country tayo uli, di ba kanina? Then ngayon, from Netherlands to Germany, ayan, malapit na tayo. 1.2 kilometers na lang, pakita ko sa inyo. Yung border ng Germany. So, ito yung Netherlands. So, ang Germany, ayan. Malapit na tayo, di ba? So, now, magbibiging country na naman tayo. Maghanap na naman tayo ng parkingan na safety. Kagaya nito, yung mga truck na to. Ayan o. So, now, yan yung border, Germany. Alright? So, nakita nyo yan, yung truck na yan. Ayan o, papasok siya. Pumarking siya dyan kanina. Ayan, pinagbigyan natin. Kasi nagbigin siya uli. Diba? Nagbigin siya uli. Ano siya, Slovenia na driver. Alright? So, dito kasi sa A57 na ito, walang parkingan. Pero malapit to sa, mapunta tayo ngayon ng Gok, sa garahe namin. Doon ako mag-overnight. Doon ako mag-overnight. Kasi bukas ang unloading ko sa Fulham. Mga 100 1 hour, 100 something ang 120 ang kilometers. So mga isang oras mahigit, di ba? So now, mamaya walang safety. Mamaya doon na tayo mag-biging country. So now, nag-overtake siya sa akin ulit. Yan yung nakita nyo kanina. Ayan. Slovenian. Although, okay naman doon pumarking eh. So, mamaya papakita ko sa inyo kung saan ako paparada. Alright, para magbiging country ulit tayo. So, see you a bit. Alright, welcome back. So, now, malapit na tayo sa exit ng papuntang garahe. Dito nga tayo sa A57. Ayan, pag pumunta ng garahe, towards Germany to galing tayong Netherlands. Ayan, Gok. Diba? Diyan tayo mag-exit. Alright, 200 meters. Cliff. Malapit sa cliff to eh. Gok. Alright. Ayan. Leave Go Quest.
So mga isang oras lang mahigit papunta from dito sa Grahe papunta sa client bukas sa Pulhim. Isang oras lang mahigit. At susuang ang loading. So mga alas 6 pwede tayo mag-umpisa. Maka ano pa tayo? Maka 13 hours pa tayo. Then 13 hours working. Then 11 hours pa tayo. Right. Alright, welcome back. So 650 meters na lang mula sa garahe. May mga side pocket dito, ayan o, nakikita niyo yan. So parada tayo dito. 550 meters na lang. Ayan. Siguro mula dun sa border, mga 14 kilometers siguro. Alright, so now papakita ko sa inyo yung pagbibigyan na naman natin ulit. Ba't malabo? Ay, yung sunglass ko pala. Wait lang. So wala ka na ibang gagalawin. Pagbigyan counter ulit, okay, hanapin yung driver 1. Entry driver 1 pala, oh, sorry. Then okay. Begin ulit country. Letter D. Germany. Begin country. Okay. Ayan, stored na siya. Ganun lang kasimple. Alright, so papakita ko sa inyo yung garahe namin. Okay, samahan nyo ako. Huwag kayong umalis. So hindi pa sama sa akin papunta ang garahe. Ayan. Alright, alright. Raccoon. Ay, 400 meters na lang. Samahan niyo ako at tutur ko kayo. Mamaya mag-print out tayo. Alright? Print out natin para makita natin yung pagbigin natin. Minsan dito ako nakaparada pagka puno na dun sa garahe. Pagka galing sa dun sa Netherlands na garahe namin, dito ako pumaparada sa side pocket pagka puno na dyan dito sa garahe namin. Pagka galing ako Netherlands, pupunta ako dito. Kasi pag tumatakbo na after 55 hours, pag galing sa Netherlands ng garahe, tumatakbo kami kasi palapit ng para konti na lang sa Lunes ang biyahe. Di ba? Ang oras, konti na lang, bubunuin. Ayan, automatic yung gate na yan eh. May nakaparada dito. Alright, so yun ang kagandahan dito sa nasabi ko dito sa Lodix. Kasi wala atang ganito sa ano eh. Ewan ko lang kung mayroong ganito na makaka-experience ka nito na sa ibang company. Na mayroong dalawang garahe na pwede ka mag-overnight, no? Pag galing ka sa Netherlands, kasi mahirap na talaga ang parkingan sa Germany pag mga rush hour eh. Alangan ng oras. So from Netherlands, ang biyahe nga namin lagi, so pwede kaming dumiretso dito sa garahe namin sa Germany. Alright, ayan. Wait lang ha, papakita ko sa inyo yung pag-digging country. At pag-print out uli. Oo nga. Ano ba talaga? Kunti lang nakaparada oh. Eh, may nakaparada dito. Bukas aalis din mga to. Meron natang Pilipino dito eh. Ay, wala Pilipino. Arriving at Mascot on the left. Walang Pilipino. Ayan, yung kitchen namin dyan. Eh, dyan kami nagkakarga ng adlo eh, no? Saka washing, dyan kami nag-washing, di ba? Yan ang kasimple.
Alright, so nakaparada na tayo. Papakita ko sa inyo. Alright, so yan. Mag-in-country muna ako. Alright. So ang driving natin ngayon ay 6 hours and 30 minutes mula kanina umaga. Alright. So mag-in-country muna tayo. Race muna natin to. Ayan. Bukas na tayo mga alas 6 mag-umpisa. Or alas 5. In-country na tayo. Germany. So in-country. Okay. Ayan, eastern na. Ayan. Tapos mag-print out tayo, di ba? Para makita natin yung pinutin lang yung ano, okay lang ng okay. Pizza 8 ngayon. Ayan. Wait lang ha, papakita ko sa inyo. Tapos na tayo. Huwag kayong umalis. Sabay ka rin. Ayan, yung dyan kami nag-adlo. Tapos dyan kami nag-washing. Dito paradaan ng D20. D20 lang ako eh. Mahaba oh. Haba ng activities. Okay. So off natin yung makina. So papakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan. So mula kanina nagumpisa ako ng ito yung begin ko mula kanina ng umaga, alas 7, alas 9. UTC time to eh. Count ka ng dalawa, 7, 8, 9. So ito yung begin country naman natin uli. Nung pumasok tayo from Germany to Netherlands. Ayan, di ba? Alas 11 46, di ba? So, few hours ago, kanina, nagbigyan na naman tayo uli. Ito, pupasok natin kanina dito sa Germany, di ba? Ayan oh. Alas 5:55, di ba? So, ngayon, ito yung in-country natin. Alas 7, alas 6. Count to kay forward eh. Alas 6, di ba? Ito yung driving natin, 6 hours and 30 minutes. Okay? So hanggang dito lang muna. Yun lang kasi, ganun lang kasimple, di ba? Itong video ito ay para lang sa mga baguhan. Alright? Or sa mga hindi pa alam, nakakaalam. Slow muna and keep on rock rolling.